Mga kababayan, minsan, napagtanto-tanto ko. Si Alan Cayetano, di ba alam ko dating Vice President ito ni Duterte nung tumakbo siya 2016 at hindi nanalo at ang nanalo ay si Mama Leni. So, parang kumakabig ito ngayon. Hindi ko lang napansin parang nag-iiba ang ihip ng hangin ni Alan Cayetano, mga kababayan. At bigla itong bumaliktad data, no? Correct me if I'm wrong mga kababayan. Parang nag-iba ang ihip ng hangin ni Alan Cayetano, mga kababayan. Hindi ko po lubos maisip kung bakit ganun-ganun na lang ang kanyang pagkasabi. Hindi ko rin sure kung ito ba si Cayetano ay bumaliktad na ba or binitawan na ba talaga ang mga Duterte. Kasi ang sabi dito ni Cayetano, ito po meron dito hindi ko lang sure mga kababayan kung si Cayetano ay bumaliktad na ba talaga. Bumitaw na ba talaga sa pagiging miyembro ng DDS. At baka nakalimutan nyo po mga kababayan, si Cayetano lang naman po ang bukod tanging nagsabi na may 10,000 ka. Ito na. Ito mga kababayan, si Cayetano, Alan Cayetano, Senado no choice, dapat may impeachment trial. Walang choice ang Senado, hindi mo pwedeng pagbutuhan kung anong dapat gawin sa konstitusyon. Nakalagay sa konstitusyon, malinaw may trial. Saad ni Alan Peter Cayetano. Actually, mga kababayan, naniniwala ako kay Alan Cayetano. Alam niyo kung bakit? Siyempre, alam naman natin, ang presidente kasi every 6 years at bawal nang tumakbo muli. Maliban na lang sa Amerika, pwede pang tumakbo katulad kay Trump. Pero naramdaman ko si Cayetano parang ramdam niya sigurong wala na, mahina na yung Duterte. At mas maigi sigurong lumayo tayo konti, no? Dumistansya tayo kasi mahirap na. Baka singilin ako ulit ng Pilipino nito na saan yung 10K. Maraming salamat po Sir Joel QCJ at sa First Squad Forever. Hello po sa inyong lahat dyan. No? Sabi dito, iginiit ni Senador Alan Peter Cayetano nitong Martes, Hunyo 3 na kailangang ituloy ng Senado ang impeachment trial. No, ito, impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte dahil ito ang nakalagay sa saligang batas at hindi ito dapat baliwalain ng mataas na kapulungan. Bagamat suportado ng senador ang pagpatuloy ng impeachment trial, naintindihan niya umano na mas magiging komplikado ang impeachment case dahil sa timing ng pag-file nito. So it would have been to totally different case if it is the start of the term, middle of the term. Pero the reality is to final ba ang pagbasa dito? I-finale mo the day na sa start yung campaign and now we only have 2 weeks, ani Cayetano. Sa kabila naman ito ay binigyan diin niya ang kahalagahan ng pagsunod ng Senado sa konstitusyon bilang pagtugon sa kanilang constitutional duty na para sa taumbayan. Actually, mga kababayan, napahanga ako ni Cayetano Napahanga ako. Bakit? Hindi pala lahat ng DDS, bobo. Meron pa rin palang matino. Ito yung klase na senador na hindi lang talaga for interest. Tumakbong senador para sa sariling interest, hindi. Tumakbo siyang senador at actually, siya is lawyer. Diba? Attorney ba to si Alan Cayetano? Correct me if I'm wrong. Maganda naman ang kanyang sinasabi. Di ba? Sundin. Kasi, trabaho ng mga senador yan Sundin ang konstitusyon. Huwag niyong baguhin ang konstitusyon. Actually, dito ako napahanga kay Cayetano. Hindi porket hindi niya naipatupad tuloy noon yung 10,000 per family. Pero, di ba? Dito ako napahanga na hindi pala katulad si Cayetano sa mga ibang DDS na katulad kay Bato na gagawa ng de facto for dismissal pero hindi ko alam kung saan nakuha ni Bato de la Rosa yung tinatawag niyang resolution na de facto dismissal kasi pagkakaalam ko wala pa yata sa ChatGPT lang yun. Tanong ko lang Senator Bato de la Rosa, sino po ang lawyer na nag-advise sa iyo na gumawa ka ng resolution at tawagin mong de facto dismissal? Hindi ba si ChatGPT? Hindi ba si Siri? Or si Gemini? O si Bixby? Iwas-iwasan niyo pagre-research sa ChatGPT Kasi kahit si Siri, tatanungin ko kayo, sasagot. Di ba? Hindi ba galing ni Senator Bato de la Rosa yung tinatawag niyang de facto dismissal ay galing sa ChatGPT? Tanong ko lang.
Di ba? Kasi mismo yung mga senador lawyer, may mga pinaglalaban, may mga paninindigan. Pero si Bato, nagulat ako, hindi naman lawyer, ba't may mga ganong de facto dismissal, impactong yan. Di ba? Saan kaya sa saligang batas, anong article yun makikita yung de facto dismissal na yan? Kaya, Pokemon Pikachu, tanungin nga kita, saan sa saligang batas makita yung de facto dismissal na yan? Hindi ko nakita. Nagre-research talaga ako kanina. Ano kayang saligang batas ito? Anong article? Anong form of law? Saan batas? Sinong author nito? Wala akong makita. Si Bato pa lang ang kauna-unahang author na impacto dismissal. Sa ChatGPT niya yata kinuha yan. Diba? Sa ChatGPT. Alam niyo, ibig sabihin ng ChatGPT, mga kababayan, lalabas yan. Kung naka-iPhone kayo, mabilis ang ChatGPT. Magtanong ka lang doon, "Hey Siri." Lalabas agad yan. Ito mga kababayan, hanapin ko lang ito. Ito tatanungin ko "Hey Siri." Wait lang. Sasagot dito Totoo yan mga kababayan. Kapag tinanong mo si Siri, sasagot yan. Pwede nang sabihin, Siri, anong gagawin natin? Ma-impeach na si Sara Duterte. Ang dami pa namang evidence. 7 articles daw to. Sasagot yan si Siri. To do that, you need to be online. Diba? Ganon yan To do that, you need to be online. Tapos, tatanungin mo, Siri, anong gagawin namin? Anong gagawin naming resolusyon para mapakancel ang impeachment ni Sara? Sasabihin niya ni Siri, first, you need to draw on the line. Gaganon yan si Siri. Una mong gagawin. Gaganyan. Gumawa ka ng resolusyon. Papirmahan mo para ka lang bumili ng motor o bahay. Tapos, ipanotaryo mo para sabihin, authenticated at totoo. Di ba? Akala siguro ni Bato, pag gumawa siya ng resolusyon para ipadismiss ang impeachment ni Sara, parang bumili ka lang ng armas na ipanotaryo mo, paggawa ka lisensya, yun na yun. Pag-aaralan pa yan at pagdidebatihan pa yan kung yan ba'y aprubahan at ipapasa at magiging batas. Bato, kung saan mo man kinuha yung de facto dismissal na yan, gawin mo muna yan, maging author ka para mapabilib ang tao. Tignan mo, gumawa ka ng batas about sa SIM card. Wala naman nangyari, marami pa rin nai-scam. Diba? So yun lang mga kababayan. Kita nyo naman yung mga senador na pabor at hindi pabor. Diba? Alam nyo, sa totoo lang, hindi ko naman minaliit si Bato, pero wag po kasi tayong magiging abogado na pulis lang tayo. Ang trabaho ng pulis, gumagapang, nagtitraining, magbitbit ng baril. Ang trabaho ng abogado, magbasa ng libro na kababad ang paa. Diba? Magkaiba ba to? Wag pangarapin, wag mong gayahin si Manny Pacquiao na boksingero, singer, dancer, lahat na, kinuha mo na, artista, politiko, wag mong gayahin. Wag na ba to? Makontento ka kung pulis ka na noon, general ka na, senador ka na, wag ka nang tumakbo pang presidente, baka hindi ka mananalo. At wag mo pangarapin maging abogado ba to? Hindi porke tinawag kayo na miyembro kayo ng legislative at senador ka, ay pwede ka na maging abogado. Hindi. Si PBBM nga presidente, nagko-consult pa rin kay First Lady kasi hindi siya abogado. Bato, wag maging abogado. I-consult mo yan. Sabi nga ni Chis Escudero, kung meron mang author niyan, kung meron mang nagsulat ng resolution na yan, pagdidebatihan, at kung okay, ay gawin natin batas. Diba? Wag na gumawa, Bato. Para ka namang si Kim Jong-un, may sariling batas. Diba? Hindi tayo North Korea, Bato. Pilipinas to. Maraming bato. Diba?